Silent anti-Duterte sa Mindanao, kumikilos na raw sa pangunguna ni Granada. Alam mo, Granada, tumakbo ka muna. Ito po. Ito mahiwaga po tong sinabi ni Attorney Rowena Guanzon. Attorney Rowena Guanzon, kay daming nagagalit sa tomboy dahil kay Charis. Sinolo daw ang vape industry. 100 million a day. Mga kapatid, may bagong pasabog to si Rowena Guanzon. Sinolo raw ang kita ng vape industry. 100 million a day. Ang kumikita lang daw ay isang tomboy na nagngangalang Charis. Ikaw talaga, Manang Rowena Guanzon, oh. Masyado ka naman kay Charis. Wala pong binanggit na pangalan kung sino po si Charis na kumikita ng 100 million a day sa vape industry. Solo, mana-mana lang, no? Namamana po pala talaga yung pagiging magna. Hinigitan yung ama ng anak. Pero mukhang higitan pa ng apo, yung ama at lolo. Wala po tayong sinasabi. Wala naman sinabi. Si Rowena Guanzon, yan lang ang sinabi niya. Kaya dami nagagalit sa tomboy dahil kay Charis. Sinolo daw ang vape industry, 100 million a day. Ngayon, kung tatanungin niyo ko kung sino si Charis, sa mga nakaraan, sa mga nakaraang nakaraang panunokso yan, di ba? Sa nakaraang panunokso nito ni Attorney Rowena Guanzon ay kilala nyo na kung sino si Charis. Your hula is as good as my hula. Pero ito lang po mabibigay natin tip. Namamana po pala talaga yung magna. Ngayon ko lang po na akala ko namamana lang yung hitsura. Akala ko namamana lang yung tangkad. Yung pagiging maputi o magiging maitim. Hindi lang po pala physical, no? Pati po pala yung pagiging magna. Mas matindi pa. Akala natin superlative na yung dinaig ng ama ang anak. Pero ngayon po, dadaigin ng apo ang ama at ang lolo. Grabe. Yan lang po ang ating topic. Susundan pa rin po natin yan. Siyempre, yung iba natin topic, hindi pa natin masyadong pinalawig. Masusundan po natin. Basta lagi po kayong sumabaybay rito. Susundan po natin yung mga topic na yan. Hindi po natin sila tatantanan. Ayan. Pero, kaya ngayon, ay panahon na. Para naman po tayo ay paalalahanan po kayo na mag-likes. 1,000 po tayo. Hindi na po tayo bumababa sa 1,000. Lagi tayo 1,000. Mag-likes naman kayo. Chrissy likes. Dan, Boss Buds. Edong Makabayan, sayang naman po kung hindi dadalo. May clear niya sana. Ikaw naman na Edong, oh. Pinagbubula mo pa kami. May time naman po eh. Pag nadala po nila sa Senado yan, hindi po pwedeng hindi i-clear ni BP Sara. Yan po ay alangan naman po makisama pa si BP Sara sa fishing expedition. Libreng sakay ni BBM pero merong bayan. Kalahati lang ang likes. Like Dan, mahal ang gas, magkabayo na lang tayo. Nasa lahi na kasi nila ang pagnanakaw. Boss Buds, nung panahon ng FPRD, siyang may control sa mga oligarko. Ngayon naman si BBM ang kinokontrol ng mga oligarko. Kaya po ang laya-laya nila eh. Di ba? Si Tatay Digong, napipilitan po yung mga oligarko makisama sa kanya. Putya, hindi sila sasantuhin.
Boljak sila ni Senator Legarda. Ite-tape ko nga lahat ng mga banat ni Senator Legarda para ite-tape. Anong tawag doon? I-record. Para ipakita natin to, yung lahat lang ng banat. Bili na lang tayo ng bike. Mahirap naman po pag bibili lang tayo ng bike. Katulad ko, hindi ko na kaya Boss Bas, baliktad dito sa Pinas. Ipabababa ni Xi Jinping ang oil instead of raising the price. Kontrolado nga nila Hindi naman nawala hindi naman po nabawasan yung supply ng China. In fact, malaya po silang bumili ng bumili dahil pinapapasok at pinalalabas sila ng Iran. Boss Bas, paano aayos yung war against drugs? Ngayong BBM admin, yung pamangkin mismo ni John Wick na anak ni Boying na nag-order ng marijuana, ayan, na-absuelto, mga humuli pa na demanda. Na-demanda ba yung mga nahuli? Talaga? Dinilay pa nila. Aamin din pala na may crisis. Nagwawala po si Loren Legarda kanina. Hindi pa nila aminin. Ayaw na. Alam nyo, pag baka hindi na nila makontrol yung mga tao sa Senado pag sinabi nilang walang crisis. Biglang mapalitan yung bata nilang si Tuta Soto. Di ba yan yung si Legarda yung gusto nung ipalit ng majority? Naawat lang dahil nauto nila si Legarda. Alam natin kasama sa affidavit ng 18 soldier si Senator Legarda. Okay na sana kaso sa grandstand niya kanina, sabi niya, laki na ninanakaw ng gobyerno sa insufficient project, di alisin nyo o bawasan. Alam nyo po, lahat po na nagwawala, okay po yan. Di naman po natin kakampihan baka nalilito po kayo. Baka nalilito po kayo. Hindi po natin sila kakampi. Natutuwa po tayo pag nagagalit sila. Katulad ni Toby Chanko, hindi naman natin kakampi. Baka kamag-anak pa nga nila Marcos yan. Hindi ko alam kung sino may kamag-anak dyan, si Marcos ba o si Lisa. Hindi po tayo umaasa, pero pag bumibira po sila, tama naman ang binibira nila. Bakit naman natin tatanggihan yun? Mali ba yung sinasabi ni Chanko na nagkabayaran? Kaya nga galit na galit si Auntie Claire sa kanya. Wala po tayong pakialam kung ano pa po ang kulay nila. Halimbawa po si Erice. Sabi niya nga, dilawan siya. Sabi niya nga, anti-Duterte siya. Pero pag bumibira siya kay BBM, tuwan-tuwa po tayo. Ine-expose niya yung mag-ama . Diba? Si Sandro Marcos po siya. Kala natin, babait-baitan. Yung pala, siya pinakasutil dyan ngayon sa House of Representatives. Akalain mo, bawal mong banatan yung tatay niya. Ngayon lang po ako nakarinig na yung minority pinagbabawalan, kaya nga sila minority. Ang ibig po sabihin ng minority, supposedly, dapat kayo yung oposisyon. May oposisyon bang hindi bumibira? Meron pala. Yung sila Risa Ontiveros. Risa Ontiveros, Kiko Pangilinan, si Bam Aquino, yan ang mga oposisyon na hindi bumibira. Ang lalakas ng loob na tawagin na sarili nilang oposisyon sila. Kanya-kanyang PR lang yan. Lori Garcia, okay lang po. Ako din, di ko na kaya mag-bike, Boss Buds. Sabi ko lang. Pucha, maggalaw na yung mga natin. Pot-potan lang tayo. Tsaka naawa po ako sa mga nagbabike. Sa totoo lang, naawa po ako pagka bumabiyahe. Nakasakay ako ng bus. Kawawa naman to. Kawawa naman to nagbabike na to. Daming sasakyan. Parang anytime masasagi ka, di ba? Nakakatakot. Labubo, Charis, KB.
Binanata ni Topacio si Arn sa Balabagan issue. O, di ba? Akala ko talaga ang pinagalitan ni Ligarda nagarin. Si Janet, si Sharon pala. Kung Janet yun, invoke ni Dingbak Shaquin ang parliamentary immunity. Sa bukid nun, Doc Badong, kabayo na ang mode of transport. Baka dati namang kabayo na ron sa bukid nun. Kung, di ba, mas komportable nga yung kabayo pag paakyat ka ng mga bundok, no? Yung mga putik-putik. Ewan ko lang. Parang naisip ko lang, di ko pa naman naranasan. Si Chanko Servaz, yung asawa niya, pinsan ni BBM, kaya nagdalawang isip ako. Hindi naman po. Ganito lang po yan eh. Halimbawa si Erice. Pag anti-Marcos siya, siyempre. Pero pag anti-Duterte sinasabi niya, puta, hindi natin siya kakampir yan. BBM, bakit hindi mo singilin yung mga taong sangkot sa flood control? Yung mga, ikaw naman, Miguelito, hindi ka ba Miguelito Muyot? Paano niya sisingilin yun? Di ba sabi ng 18 soldiers, nagde-deliver sila kay BBM. Ikaw naman. Yung mga pera na kurakot, bigay at subsidy sa mga tao. Huwag niya yung benta yung mga property ng gobyerno. Tama ka naman dyan. Kaya lang, paano niya sisingilin yun? Kasama siya ron sa pinagbibintangan. Sa Japan, kahit 80 years old, nakakabisikleta. Doon nga sa Vietnam, di ba? Ang dami ring bike doon. Boss, kaya lang ngayon, motorbike. Boss, sa tingin mo ba yung mga sinasabi ni Claire Castro may basbas ni BBM or sariling pag-iisip niya na lang ang sinasabi niya? Marami ron sarili na minsan nakakawala na talaga ng pag-asa. Minsan naiisipan ng iba wag na magbayad ng tax. Alam mo, pag manggagawa ka, na maliit ka manggagawa, hindi mo naman maiwasang hindi magbayad ng tax. Kasi yung taxation natin, grabe. Kunwari, VAT. Puta, kahit wala kang trabaho, nagbabayad ka ng VAT . Bili ka ng soft drinks, may VAT. Bili ka na, lahat ng bibilin mo, sardinas, noodles, panay VAT yan. Boss Bads, tama sinasabi nila na silang upo sa oposisyon, kaya oposisyon sila. Yun pala yun. Hindi nyo kasi nililinaw Oposisyon pala kayo. Mabuti si Ligarda nakasama sa mga binigyan daw ng maleta pero bumibira pa din sa gobyerno. Di yung nagkakaso agad sa Brave 18. Correct! Diba? Defensive yan Kakasuhan ko kayo kasi. Boss, totoo ba yung lumalabas ngayon na 12 senatorial slate ni BP Sara kasama si Tiangco pang 12? Hindi po, wala pa pong 12, wala pa po. Ano lang po yan, palabas lang nila. Kanya-kanya, halimbawa, may gusto ka ipasok, gawa ka ng slate mo. Ito yung, wala pa pong official. Wala pong official. Singilin niya kamo sarili niya. Sarili ni Auntie Claire, pero di kasamang isip dun. Sabi ni Trilling, wala daw crisis, langis sa gas. Krililing. Kaya nga, kinontra siya ng amo niya. Taas pa ng Batman ni Recto, sir. Nakalimutan ng Maharlika Fund at JA. Boss Buds, noon pa may state of emergency in Pilipinas nung nanalo si BBM as president kasi bangag siya. Delikado desisyon ng bangag. Correct. Ang pinakamalaking emergency ng Pilipinas, yung presidente natin 'Di ba? Wala ang bagal Talagang sa mga hindi po umabot kanina kasi konti pa lang tayo kanina nung pinakita ko 'to Baka mabigla po kayo. Ito lang problema ko sa laptop ko, palitin na. Tigil na ng tigil. Put.
Boss Bas, ginisa si Sek Garin ni Marcoleta. Bakit daw 50% tinaas agad ng gasolina? Mukhang kumita. Aba, hindi po 50%. 97% po ang tinaas. Ayon po sa independent tracker sa Asian Tracker. Teka, kuha lang po tayo ng tubig at medyo natutuyot ng akin lalamunan. Narinig ko yung beep Doc Badong, yung sa laptop mo. Hindi, ano yan? Sa mga truck na matras yun. Malakas ako magtubig pag nagba-vlogs eh. Teka lang ha. Akala ko sa laptop Doc. Hindi naman. May mga umatras na truck. Para mas maliwanagan po kayo sa tanong na ano ba yung point ni Marcoleta. Nagtataka po kasi si Marcoleta kasi meron po siyang datos. Ngayon pag pinakita ko po sa inyo to, yung mga hindi po umabot nung pinakita ko to kanina, pati kayo magtataka eh. Bakit ang laki ng tinaas ng presyo ng gasolina o ng crudo dito sa atin? Nasisira tong ano. Wala pong price control kasi oil deregulation. Sila din naman gumawa niyan. Umamin nga si Tuta Soto na siya isa sa mga nagpasa ng oil deregulation eh. Salamat Pagi. Magandang gabi ibig sabihin. Nasira na yata tuluyan tong laptop ko. Ayaw na magpakita nung gusto kong ipakita sa inyo. Dito muna tayo. LTO naman lahat, pati ba naman yung mga kabayo sa malay-balay. Bukid nun, kailangang naka-diaper o sako ang puwet. At dapat naka-helmet rider. Kabayo yan. Dapat cowboy looks. Ala kasing violation makita.